Gabi ng January 3, 1977, isang 16-year-old Japanese high school boy ang nooy kakalabas pa lamang sa kanyang part-time job sa Tokyo Shinkansen Station. Habang naglalakad ang binata kasama ang kanyang mga katrabaho, mayroon silang napansin na isang public phone box makalagpas lamang sa Shinagawa Sportsland. Isang 10 yen coin ang nasa sahig na agad namang pinulot ng isa sa kanyang mga kasama. Subalit mayroon pang napansin ang binata sa naturang lugar. Sa gilid ng public phone box ay matatagpuan ang isang bote ng Coca-Cola na tila hindi pa nabubuksan. Natuwa siya at kinuha niya ito para iuwi sa kanyang tinutuluyang dormitoryo. 10 oras na ng gabi nang siya ay makauwi at pagsapit ng 1:00 ng madaling araw ay binuksan na niya ang napulot niyang bote ng Coca-Cola. Dahil sa kanyang pagod matapos ang abalang araw, isa agad malaking lagok ng pag-inom ang kanyang ginawa sa popular na inumin. Agad niyang napansin ang kakaibang lasa ng kanyang iniinom. Dali-dali siyang tumakbo sa lababo upang hugasan ang kanyang bibig, subalit nagsimula na siyang sumuka ng sumuka. Di nagtagal, nawalan na ng malay ang binata at nagkulap sa sahig. Nang mapansin ito ng kanyang mga dormmates, agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Sinubukan ng mga doktor na sagipin ang kanyang buhay, ngunit huli na ang lahat. Pumanaw ang binata at ayon sa pagsusuri, ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay cyanide poisoning. Nagkaroon ng preliminary investigation at nalaman ng mga pulis ang tungkol sa bote ng Coca-Cola mula sa kanyang mga katrabaho. Nagpunta sila sa tinutuluyang dormitoryo ng binata upang malaman kung nagkaroon man ng foul play sa kanyang pagkamatay. Doon ay na-recover nila ang iniinom na Coca-Cola at agad silang nagsagawa ng forensic testing. Matapos ang pagsusuri, ipinahayag ng mga pulis na ang inumin ay contaminated ng mataas na volume ng sodium cyanide. Hindi pa tapos ang kanilang investigasyon nang magkaroon na naman ng panibagong biktima kung saan ang pagkamatay ay parehas ng sa binata. Ganap na 8:15 AM noong January 4, 7 oras ang nakalipas mula sa unang paglason. Isang 46-year-old na manggagawa ang nakapulot din ng isang bote ng Coca-Cola sa isang public phone box. Di kalayuan kung saan napulot ng binata ang inumin. Tulad ng unang biktima, ininom ito ng manggagawa at nakita na lamang siyang nakahandusay sa daan at punong-puno ng sariling suka. Agad siyang isinugod sa ospital ngunit mabilis din itong binawian ng buhay. Kinumpirma ng mga doktor na ang sanhi ng pagkamatay ng manggagawa ay pareho lamang